Ganun na lamang ang malasakit ni Jesus sa templo, sa simbahan, na kailangan niyang ipagtataob yung mga paninda, paalisin ang mga mangangalakal, ipagtabuyan yung mga kalakal o yung mga ibinebenta. Ayon nga sa kanya, huwag ninyong gawing palengke ang tahanang ito ng aking Ama. Pero ang tanong, bakit hinayaan ng Panginoon na masira yung maraming simbahan? Nasira sa Lindol, alam naman natin yan, sa Bohol, sa Cebu. Nasira sa malalakas na bagyo. Nakita rin po natin na maraming mga larawan o video ng mga simbahan na nasira dahil sa mga kalamidad na ito. Hindi ba ganun na lamang ang kanyang pagmamalasakit? Bakit hindi niya iniligtas? Bakit niya hinayaang maging ganon? Simulan po natin sa pagtingin o pagbabalik kung ano nga ba yung ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang ipinagdiriwang po natin ay kapistahan ng pagtatalaga ng malapalasyong simbahan ng Lateran sa Roma. O siguro mas kilala nyo sa pangalang The Basilica of Saint John Lateran. Isa po siya sa 4 na mga basilika sa Roma. Nandiyan ang Saint Paul, outside of the wall, Basilica. Nandiyan ang Saint Mary Major Basilica, doon nakalagak ang katawan ni Pope Francis. Narariyaan ang St. Peter's Basilica. Palagay ko ito po pinakatanyag dahil doon laging makikita ang Santo Papa sa mga live feeds, live streaming, doon sa St. Peter's Basilica. Ano po? At ang ika-4 po ay yung tinatawag nating St. John Lateran Basilica. Ang lahat pong iyan ay nasa Roma. Ano po? At ang St. John Lateran po, bakit naging St. John Lateran? No? St. John kasi po ito po ay itinilaga para kay St. John the Baptist at saka kay St. John the Evangelist. Kaya St. John. Ano yung Lateran? Apelido ba yon? Hindi po. Yung po ang pangalan ng pamilya na nag-donate noong lupain na iyon, nung lupang iyon na kinatitirikan ng Basilica ng St. John Lateran. Pero maniniwala ba kayo, ang mother of all churches ay, ano ang pinaka-mother of all churches? Pinakamahalaga sa 4 na iyon, St. John Lateran. St. John Lateran. Sa katunayan, yan po ang unang-unang simbahan na tinigilan ng mga naunang Santo Papa. Hindi po St. Peter's Basilica, hindi po yon. Na mas madalas nating nakikita. Yung St. John Lateran. Yun po ay unang itinayo sa lahat. Yun ang tinatawag na Mother of all Churches. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya may kapistahan tayo para lang dun sa simbahan na iyon. Ngayong pong taon na ito, ako po ay mapalad na 2 beses pong makapunta diyan sa St. John Lateran. Nung una, nung July, kasama ko po yung mga kabataan na kinatawan ng iba't ibang dioceses sa Pilipinas para dumalo ng Jubilee of Youth. Nung nakaraan lamang pong 2 o 3 linggo, bumalik din po ako. Kasama ko naman po yung mga kaparian ng Archdiocese ng Maynila para dumalo naman po sa Jubilee of Priests, mga pare. At pag mapapasok po kayo doon, meron kayong mapapansin. Kung ito po yung altar ng malaking simbahan, malapalasyong simbahan, makikita niyo po sa gawing kaliwa ninyo ang parang tila sculpture, no? Iba't iba po na tagpo sa lumang tipan. Yung mga tagpo ng mga propeta, mga pangyayari sa lumang tipan mula doon sa unahan ng simbahan, papunta doon sa pintuan ng simbahan. Iba-iba po yan. At ang pinakahuli po doon,
na skulptura yung paglabas ni Jonah sa tiyan ng balyena, pagkatapos na 3 araw siyang naroroon sa tiyan ng balyena. Naalala niyo yun? Sa lumang tipan, si Jonah? Di ba? Oh. Doon naman sa kabilang side, ayan. Kung ito lumang tipan, makikita niyo naman sa kabilang side, bagong tipan, New Testament. Ang makikita niyo naman ay mga skulptura ng mga iba't ibang tagpo sa buhay ni Jesus. Iba't ibang mga pangyayari sa buhay ng ating Poong Jesus Nazareno. At ang pinakadulo sa may pintuan ay isang tagpo na kung saan si Jesus pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Now, gusto ko pong tignan ninyo yung dalawang nandoon sa likod. Yung dalawang skulptura. Sa isang banda, si Jonah, pagkatapos ng 3 araw sa tiyan ng balyena, lumaya. Sa kabila, pagkatapos na si Jesus ay namatay, sa 4 araw, siya ay muling nabuhay. Nakita niyo po ang connection ng dalawa? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun ng ating pananampalataya ay hindi tungkol sa sugat, sa pagkatalo, pagkabigo. Ang buhay na binigay ng Diyos sa tao ay hindi tungkol sa karamdaman, sa kalungkutan, sa kasawian. Ang buhay na binigay ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya na mayroon siya ay tungkol sa kagalingan, tungkol sa muling pagkabuhay, tungkol sa tagumpay, tungkol sa kalakasan. Yan po ang mensahe ng ating pananampalataya. Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit pinagaganda natin ng musika, nagpa-practice ang choir? Bakit nandyan ang mga liturgical servers? Pinaayos ang daloy ng simbahan? Bakit pinagyaganda natin ang simbahan? Pinagliliwanag natin. Bakit nilalagyan natin ng magagandang mga bulaklak? Bakit pinagaganda natin ang liturhiya, yung pagdiriwang sa loob ng simbahan? Bakit? Dahil ang ating hangarin, ang lahat ng ito ay mag-aambag, magtutulong-tulong para ilabas sa bawat mananampalataya ang pag-asa, ang kagalingan, ang tagumpay, ang kaligtasan. Amen? Hindi tayo mga Katolikong Kristiyanong laging talo, bigo, sawi. Hindi po. Mali po iyon. Tayo po ay mga mananampalataya, deboto, na matagumpay, malakas, may pag-asa, ligtas. Amen? Yan po iyon. Kaya hindi na kayo magugulat pagkatapos nyo ng pagsisimba, pag-uwi ninyo, nandun pa rin ang problema. May sakit pa rin yung nanay mo. Wala ka pa rin trabaho. Naroon pa rin yung sakit mo. Pero, meron kang daladala. Meron kang bitbit na iba yung pag-asa. Meron kang tinatanaw ng liwanag. Mayroon kang kaligtasan. May tibay kang daladala. Amen? Kasi yun po talaga. Yun po talaga, that's the essence of all that we are doing here in the church. Yan po yung pinakarurok. Ayaw ng Diyos na mananatili tayong bigo, sawi, sugatan, nangihina, talunan. Ang kailangan po sa atin, maintindihan at matanggap natin na tayo ay tagumpay. Bakit? Dahil hindi lang tayo simbahan na struktura, tayo ay katawan ni Kristo. Kagaya ng sinasabi sa Ebanghelyo, di po ba? Sabi ng Panginoon, gibain niyo ang simbahang iyan, itatayo ko ng 3 araw. Abay, napakamot yung mga Hudyo, sandali lang po. 46 na taon namin ginawa yan. Sasabihin nyo, 3 araw, gagawin nyo agad. Yung palang anong tinutukoy ng Panginoon, yung kanyang katawan. Anong ibig sabihin po nito? Tayo pong lahat mga Pilipino, tayo mananampalataya, buong mundo, tayo po ang katawan ni Kristo. Opo, minsan nagkakaaway-away tayo. Minsan po, hindi tayo nagkakaintindihan.
Minsan po, nagsusugatan tayo, nagnasakitan tayo. Pero ang plano ng Diyos, hindi tayo manatiling nagsasakitan, nag-aaway. Ang kalooban at plano ng Diyos, pagkatapos ng pag-aaway, pagkatapos ng sigalot, pagkatapos ng sakitan, tayo ay magkakasundo at magkakaroon ng bagong simula at tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating ugnayan, magkakaroon ng kaayusan sa ating buhay. Amen? Yung po iyon. Hindi natin ikinakaila bilang mga Katoliko, nag-aaway tayo. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Hindi doon natatapos ang kwento at plano ng Diyos. Dahil kung mananatili tayong nakakapit sa Kanya, sisiguraduhin niya tayo ay hahantong sa isang mas malakas, mas matagumpay at ligtas na bayan ng Diyos. Andyan po yung unos, andyan ang bagyo. Marami na naman sa ating mapipinsalaan. Masasaktan siguro, sana'y wag na. Pero hindi doon tapos ang kwento ng Diyos. Dahil sa bandang huli, ang Diyos ang mananaig, ang Diyos ang magtatagumpay, at ang tagumpay niya ay para sa atin. Yung ating sigalot sa politika, sa ating gobyerno, sa ating bansa, mas malaki pong problema yan. Kung natakot tayo kay Tino, nakatatakot tayo kay Juan, mas nakatatakot yung nangyayaring kasakiman, pagmamalabis, pananamantala, at kawalan ng malasakit na nangyayari sa ating bayan. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Dahil kung tayo ay dumadaan sa ganitong uri ng pahirap, sigalot, takot, gulo, ang kwento at plano ng Diyos, tayong lahat po ay magtatapos na tagumpay, nagkakaisa, maunlad na pamumuhay, nagkakasundo, maayos na kabuhayan, at ligtas sa mga kamay ng ating Panginoong Hesus. Amen.